Mga par! Napag-usapan nga natin last video ang napakalupit na world title preliminary match ni Ryo Mashima at Juan Garcia. Ngayon naman, pagkikwentuhan natin ang mga nangyari matapos ang laban na yun. Habang kinukongratulate si Mashima ng mga coach niya, bigla siyang napaisip na akala niya madali lang maabot ang tuktok ng boxing sa pakikipagbalagbagan. At akala din ito, lahat ng hindi nakakaabot sa world stage ay mga talunan at may hinang nilalang. Pero sa match niya kay Garcia, ilang beses siya napaisip na tapos na ang laban at talo na siya. Isang match nga lang daw yun, pero feeling niya tumagal ng taon ng bakbakan na yun. Habang unti-unti siyang lumalapit sa world stage, unti-unti niya ding na-realize na hindi kaya makasurvive ng mag-isa sa boxing. Na-compare nga din niya ang match niya kay Garcia sa mga laban ni Ipo, kung saan ginawa nito ang lahat para sa laban na yun. Dahil doon, na-realize ng Grim Reaper na hindi quitter ang ating bida. Sadyang ginawa nito ang lahat, pero hindi pa rin sapat. At sa uli, nabilib ito kung gaano katapang si Ipo sa naging desisyon niya. Habang excited ang mga coach ni Mashima sa paparating na world title match, sabi nito na hindi pa nga daw sapat yun para mag-celebrate. Kaya naman napatanong si Coach Toho kung bakit gano'n ang reaksyon ng Grim Reaper. Sagot niya na dahil nga hindi pa siyang number 1 sa buong mundo at nakakuha lang ito ng ticket para amunin ng world champion. Hindi nga din daw niya tatanggap dahil para sa kanya hindi pa sapat yun para ipagmalaki siya ni Kumi. At hindi rin siya kagaya ni Ipo na tinapos na lahat ng kanyang sinimulan. Tila napatingin ito sa kanyang kapatid na si Kumi. At sunod nating nakita na tuwang-tuwa ito habang kayakap ang ating bida. Kaya naman ang ibigay ang mic kay Mashima para sa interview, agaran nitong sumigaw at pinagmumura si Ipo since masyado itong malapit sa kanyang kapatid. After noon, bigla ito bumagsak at tuluyan ang nawala ng lakas. Matapos yun, tinulungan nila Coach Toho si Mashima na umalis ng ring para pumunta agad sa doktor. Sa audience area abang palis na si Miyata, nabanggit ni Iga na sinunerte nga lang si Mashima sa chopping right niya since preparado si Garcia para counterin ang suntok na yun. At sinunerte lang na mas naunang kumonekta ang suntok ni Mashima. Sunod nitong tinanong si Miyata kung yun din ba sa tingin niya ang nangyari sa laban. Sagot naman ni Miyata na tuluyan ang nawala ng lakas sa mga binti ni Garcia dahil sa mga body blow. Kaya alam niyang hindi ko konekta ang counter na yun. At base nga daw yun sa kanyang mga own experience. Hindi naman sangayon si Iga at tila minamalita ang ating idol. At natawa ito dahil kakalabanin ni Mashima ang world champion ng ganun-ganun lang. Sabi nga din ito na mas malakas pa siya kay Mashima at kung sakali maglaban sila, confident ito na mananalo siya. Sagot naman ni Miyata na hindi nga daw siya magaling mag-compliment pero first time niya lang makakita ng ganong kasolid na body blow. At nasisiguro nito na planado ni Mashima ang lahat, pati na rin ang pag-iipon niya ng damage sa kalaban sa pamamagitan ng body blow. Kaya naman hindi niya masabi kung tama bang malitin ni Iga si Mashima since meron itong kakaibang level of boxing IQ. Dagdag pa niya na baka dahil sa trainer o advice ng ibang tao, nag-ibang methods ng Grim Reaper. Pero nasisiguro ni Miyata na interesado siya kung anong nangyari behind the scenes at bigla nga nag-improve si Mashima. Dahil doon, gigil na tinanong siya ni Iga kung hindi pa siya bitter since pataas na ng pataas ang goal ni Mashima. To the point na nawawala na ng chance si Miyata makabawi para sa kahihiyan nung natalo siya sa laban nila. Reply naman ni Miyata na sana patuloy pang tumaas ang goal ni Mashima. Dahil sarili nga daw natin mismo ang gumagawa ng mga opportunity para tumaas palalo ang ating goal. At yun nga mismo ang napanood nila sa laban na yun. At sa uli, napatanong si Miyata kung sino ba ulit ang kausap niya. Kaya naman nairita lalo si Iga since hindi naman pala siya kilala nito. Sa labas ng Korakuen Hall, sabi ni Kimura na since papunta na nga sa world title match si Mashima, proud pa rin siyang nakalaban niya ang Grim Reaper kahit pa natalo siya doon. Sabi naman ni Tagaki na proud nga din ito dahil naging sparring partner siya ng world title contender. Pero agaran naman itong inasar ni Aoki dahil sa walang kwenta nitong laban. Matapos yun, napatanong sila Kimura kay Ipo kung ano ang sinabi ni Mashima nang makuha nito ang mic. Sinubukan nga alalahanin ni Ipo kung ano ang mga sinabi nito. Sagot ng ating bida na kada natatapos nga daw ang laban, masyadong na-hype ang mga boksingero to the point na hindi nakakapagsalita ng maayos. Dagdag pa nito, hindi niya din ito masyadong narinig kaya hindi niya din naintindihan ang mga sinabi ni Mashima.
pero nasisiguro niya na may purpose si Mashiba kung bakit siya nakaharap sa kanila. Kaya piling ni Ippo, ang sinabi ng Grim Reaper ay, Gumi, nagawa ng cute mong kuya. Sunod na ang world title match. Promise, gagawin ko ang best ko. At tingin ni Ippo, yun nga daw ang sinabi ni Mashiba. Nabanggit nga ni Kimura na naging honest na talagang Grim Reaper sa feelings niya. Kaya naman na-realize din niya na nagbago na talaga si Mashiba. At napatanong si Aoki kung ano kaya ang nangyari at nagbago iyon. Sabi naman ni Ippo sa kanyang isipan na nasisiguro niyang malaking factor nga ang presence ni Kumi sa pagbabago ni Mashiba. Idagdag pa doon ang cheering squad na sumuporta sa kanya kahit pa noong na-house arrest ito. Lalong-lalo na din ang mga coach ni Mashiba na patuloy naniniwala sa kanya. At ang environment nga daw na na-experience ni Mashiba ang dahilan kung bakit unti-unting nagbago ang Grim Reaper. Napaisip din ng ating bida na habang unti-unting lumalapit sa world title match si Mashiba, nasisiguro nitong patuloy itong lalakas at mag-i-improve. At darating ang araw na makikilala sa buong mundo ang pangalan na Ryo Mashiba. Sa Naniwa Boxing Club, nakita nating nanonood din pala ng laban ni Mashiba si Sendo at Hoshi. At sabi ni Sendo na doon na nga daw magsisimula kung sino ang magiging bigger at badder world champion sa kanila ni Mashiba. Sabi naman ni Hoshi na nasisiguro niyang senpai niya ang magiging mas maangas na champion at agaran naman nag-agree doon ng Naniwa Tiger. Nabother nga si Coach Yanaoka sa sobrang pagko-optimistic ni Sendo dahil kahit nga historic champion na makakalaban nito, hindi pa rin ito kinakabahan kahit onte. Habang siya naman daw, kulang na lang magka-ulcer siya. Kakaisip ng anti-Ricardo strategy para sa paparating na laban. Pero sabi naman ni Sendo, nagagawa siya ng bagong history, kaya hindi na dapat mag-alala si Yanaoka. Bigla namang sumingit ang isa pang coach at sabi nito na, bago mo isipin yan bata, tandaan mo, the early bird might grab the worm first. Baka maunahan ka pa. Sagot naman ng Naniwa Tiger na hindi naman nga daw bird si Wally, kundi isa itong unggoy. Hindi rin naman nga daw worm si Ricardo at tinawag itong bigote man. After noon, napatanong si Sento kung may chance ba talaga manalo si Wally sa laban na yun. At if meron man, ilang percent kaya ang chance nito manalo? Sagot naman ni Coach Yanaoka na hindi nga daw niya ma-imagine na matalo ang legendary champion sa laban na yun. Pero dahil nga sobrang kakaibang boksingero si Wally, hindi pa rin 100% sure si Coach Yanaoka na matatalo ito sa laban. At dahil doon, napaisip ng malala ang Naniwa Tiger. Sa Makunochi fishing boat, may tumawag sa telepono nila at dito nga agarang inimbita ni Sendo si Ippo na manood ng laban nila Wally at Ricardo. Sinabihan niya agad ito na kumuha ng ticket. At nang problemahin ng ating bida kung saan sila tutuloy after pumunta ng Mexico, sabi ni Sendo, nasagot na nga daw sila ng Scamaras Brothers kaya wala nang dapat problemahin. Nang mapatanong naman si Ippo kung bakit nga siya ang naisipan na isama ni Sendo, tinanong siya nito kung ayaw ba niyang mapanood ang laban ng Monkey at Wolf. Dahil doon, napaisip si Ippo na si Bulk at Wally nga ang tinutukoy nitong si Sendo. Sunod niyang nalaman na sabay nga ito magkakaroon ng world title fight ng gabing iyon. Matapos yun, nag-agree na si Ippo na sumama. Kinabukasan, binalita ng ating bida sa mga disciple niya na babalik siya ng Mexico. At naghabi rin ito na wag mag-skip ng training habang wala siya. Napansin nila Taihei na tila excited ang kanilang senpai na pumunta ng Mexico. Sabi naman ni Ippo na dahil nga lahat ng mga ka-generation niya ay unti-unti na umakyat papuntang world stage. Dagdag pa nito na lumalaban din sila sa arena kung saan mga halimaw ang nagwawagi. Kaya naman hindi niya mapigilan ma-excite sa mga nangyayari. Bigla namang napaisip sila Kintaro na tinalo nga daw ni Ippo si Sendo, Mashiba, Wally at Bolg na sinasabi ng ating bida ng mga halimaw. At sa pagtakbo ni Ippo papalayo sa sobrang excitement, sabi nila Taihei na ang senpai nga nila mismo ang totoong halimaw sa lahat ng iyon.